Alam nyo ba kung ano ang panlaban ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kalaban na nininira sa kanya? Panalangin po. Panalangin po ang panlaban ni Bibi Sara Duterte sa kanila. Tuloy-tuloy lang po ang pananalangin. Nagtatrabaho po tuloy-tuloy ng maayos. Kahit sinisiraan siya, gusto siyang gibain. Kaya nakikita po natin ngayon, nakatayo pa rin si VP Sara Duterte. Nagpakatatag, lalong tumitibay. Dahil yan sa pananalig sa Panginoon. Lagi siyang lumalapit. Nakikita po natin, lagi siyang pumupunta sa iba't ibang simbahan. Dahil yan po ang panlaban niya o pangontra niya sa mga taong gumagawa ng masama sa kanya. Dahil sa napakaraming gusto siyang pabagsakin, talagang naisip ni VP Sara Duterte na mahirapan po siya. Kaya tanging panalangin po ang pinagtatapat niya sa mga kalaban niya. Pangontra sa mga kalaban niya, sa mga naninira sa kanyang reputasyon, naninira sa kanyang pagkatao. Dahil sa panalangin po, wala po sino mang masasama o gumawa ng masama na mananalo doon sa taong malakas ang tiwala sa Panginoon. Totoo po yun. Hindi po sila magtatagumpay. Dahil si VP Sara Duterte nandito sa kabutihan at yung mga kalaban niya ay nandito sa kasamaan, sa kadiliman. Kaya ang liwanag na kay VP Sara Duterte. Na kay VP Sara Duterte po talaga ang liwanag. Ang mga kadiliman na yan, mapupuksa po ni VP Sara Duterte yan. Mapupuksa po niya talaga yan. Biruin mo, sa dami-dami pong sumira sa kanya, sa dami-dami po talagang gusto siya talagang matanggal sa pagka-vice presidente, nandyan pa rin siya, di ba? Kung iba pa yan, ay matagal na po yung natanggal kung ibang tao pa yan. Dahil yan sa pananalig sa Panginoon. Malakas po talaga ang pananalig ni VP Sara Duterte sa Panginoon. Kaya siya protektado. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang vice presidente. Nandyan pa rin. Kaya pilit nilang hinahatik si VP Sara Duterte pababa. Si VP Sara Duterte naman ay itinataas. Itinataas po talaga. Nakikita po talaga natin ngayon eh. Nakikita po talaga natin ngayon na sa dami-dami sumira sa kanya, nandyan siya nakatayo. Magtataka ka. Magtataka ka po talaga. Dahil yan sa paniniwala at pananalig niya sa Panginoon. Pinoprotektahan po si VP Sara Duterte at sa panalangin ng sambayanang Pilipino para kay VP Sara Duterte. Para sa proteksyon kay VP Sara Duterte. Marami din pong nananalangin para kay VP Sara Duterte. Kaya hanggang ngayon, di ba, nakatayo siya. Hindi nila matitibag ang vice presidente. Hindi po talaga. Malaki po ang paniniwala ko na hindi nila mapabagsak ang vice president. Dahil nakikita ko po talaga na nasa kabutihan ang vice presidente. Wala pong ginawang masama. Sinisira lang po nila dahil sa mga pansariling interest nila na gusto nila sila ang humahawak dyan sa gobyerno. Dahil alam nila kapag si VP Sara Duterte ang maupo bilang susunod na Pangulo, sigurado mananagot ang lahat ng gumawa ng masama. Mananagot po talaga at yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte kahit ano pang sabihin nila tungkol kay VP Sara Duterte. Basta pag tungkol sa bayan, na ginagawa nila sa bayan, hahabulin sila ni VP Sara Duterte. Yung mga naninira kay VP Sara Duterte sa mga salita lang, pinapalampas ni VP Sara Duterte yan. Pero ang sabi niya, kapag ikaw ay may ginawa sa bayan, kung sa baga nangungurap ka, niluloko mo yung mga tao, ikaw ang hahabulin ni Vice President Sara Duterte. Kaya yung mga kurap, yan ang pinakaayaw nila na magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte. Yung mga tao talaga dyan na ayaw kay Vice President Sara Duterte na magiging susunod na Pangulo, dyan po natin makikita baka sila yung mga gumagawa ng masama. Sila yung natatakot na baka pag naupo si VP Sara Duterte, sila ang hahabulin at tutugisin ni Vice President Sara Duterte para managot sa bayan o sa ginagawa nila sa bayan. Di ba? Kaya hindi nila matitibag ang Vice Presidente dahil napakalakas po talaga ang panalangin yan at pananalig sa taas. Malakas po talaga.
at pinoproteksyonan siya ng taong bayan. Ang taong bayan naman pinapanalangin si Vice President Sara Duterte dahil si Vice President Sara Duterte ang iniisip ng mga tao na siya lang tanging pag-asa, nag-iisang pag-asa sa bansa natin para maihahon sa hirap, para marisolba kung anumang mga problema na nangyayari sa bansa ngayon. Ganon po si VP Sara Duterte. Nakita nyo ba na laging lumalabas sa social media yan? Nakikita nyo ba na laging lumalabas sa interview yan? Hindi. Bibihira mo lang makita yan si VP Sara Duterte na humarap sa kamera at magsalita. Di ba? Ganyan yung mga taong matatalino. Ganyan yung taong marunong mag-isip. Dahil may takot yan sa Diyos. May takot po talaga sa Diyos yan. Minsan tao lang tayo, talaga makapagsalita tayo ng hindi rin maganda, tataas yung buwis natin. Siyempre tao lang tayo. Minsan napupuno po ang tao. Kagaya kay VP Sara Duterte. Nung pinapalabas sila ngayon, nung sinasabi nila kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, saka kay Romualdez, dahil yan sobrang galit niya, punong-puno na po siya. Biruin mo yung staff niya, pinapakulong, di ba? Inimbita lang doon para sabaga resource person o witness ba yon, pero pinakulong doon ng Galaiti si VP Sara Duterte. Tao lamang ang Vice Presidente, mapupuno po talaga. Pero nakikita nyo ba na laging humaharap sa kamera? Hindi po. Hindi po. Bukod na lang kung doon sa ICC sa Dahig, interviewin siya ni Alvin Tourism at mga tao doon nandoon. Pero dito sa Pilipinas, nakikita ba natin humarap siya? Ang lagi natin nakikita na humaharap sa kamera at lagi nababalita yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Isa na dyan si Ridon. Lagi kong nakikita sa balita yan. Lagi ini-interview ng mga reporter yan. Laging binabalita. Kapag nagsasalita, binabalita agad. Di ba? Halatang halata. Halatang halata talaga na hindi patas. Ngayon, si VP Sara Duterte nasa Dahig po. Andun siya sa Dahig. Na-interview siya ni Alvin Tourism. Pakinggan po natin yung pahayag ni VP Sara Duterte, yung mga sagot niya sa mga katanungan ni Alvin Tourism. Basta ako po, malakas ang paniniwala ko na si VP Sara Duterte ay makasurvive sa mga pagsubok niya ngayon sa buhay. At ang mga Duterte, lalong-lalo na rin po si Tatay Digong. Makakasurvive po yan sila. Dahil ako naniniwala po ako si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nila minumura daw ang Diyos. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil si Pangulong Rodrigo Duterte, ang tiwala ko dyan, malakas din po ang pananalig sa Diyos yan. Kaya mahal na mahal niya ang mga kabataan. Ayaw niya makapasok dyan sa illegal na droga o magdudruga man yan o magbibis yan. Ayaw niya dahil alam niya masisira ang buhay ng kabataan. So ngayon, pakinggan muna natin si Vice President Sara Duterte sa interview ni Alvin Tourism sa ICC. Yes, we always pray for that. No? Halos araw-araw yung dasal na sana ay makauwi na si President Duterte. VP Inday, how was your visit with PRRD after a while, ma'am, of not seeing him? Okay lang naman. He looks well. He looks healthy. And wala naman siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya, but he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsi natin siya na magpa-physiotherapy in lieu of his supposed dapat everyday exercise. Yes. VP, what is your initial reaction when the jurisdiction was established, decided by the appeals chamber, ma'am? Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges? Yes. Okay. Same lang, no? Na this will really go to trial, and the best way
to move forward is to prepare for time. VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors? Kuan, siguro. Ito ba? No comment. No, I've always been like this. Yes. Even before I was vice president and hanggang naging vice president ako. And I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi 'di ba noon na parang tipong ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay because death is the ending and then disease or sickness is going towards the ending. VP, just to be political also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? I was about to ask VP because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Oh, well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Okay. VP Inday, just to conclude this interview, VP, no, para siguro jet lag ka pa. Wala, okay lang ako. Okay lang. VP, what's Natulog ako ng mayos. okay. Hindi magkaglat lang. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president and to the Duterte family, to you and your siblings as well? Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Kayo. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But Miles away for him. for PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga Correct. kababayan. So in politics, what we are Yung here for kami. you, Correct. Ako. no matter what. VP, another statement coming from perhaps sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. On behalf of the Filipino VP, mabuhay ka, mahal ka namin at asahan mo ang suporta namin. Duterte! Salamat. Mabuhay. Kaya ako, maliit na vlogger ako pero talagang malakas ang tiwala ko kay Vice Presidente Sara Duterte. Kahit sa maliit na bagay po, makakatulong man lang ako sa kanya. Kahit sa ganitong bagay man lang, kahit kunti lang yung manonood, pero at least naipapakita ko na suportado ko po siya.
Sa kanya po talaga ako dahil malakas ang paniwala ko sa isang taong makadiyos. Diyan po talaga ako believe sa taong makadiyos po talaga. Kitang-kita ko po kay BP Sara Duterte yan. Makadiyos po, makatao, at mapagmahal sa kapwa at sa bayan. Kaya diyan ako believe na believe kay Vice President Sara Duterte. Believe po talaga ako sa kanya.